Tinatanggap ng tanggapan ng tagapagsanggalang ng International Criminal Court, ICC, ang pag-aresto at paglilipat ng sospek na si Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas, noong 11 ng Marso taong 2025 ng mga awtoridad ng Republika ng Pilipinas. Si Duterte ay inaresto kaugnay ng patuloy na imbestigasyon ng tanggapan ng tagapagsanggalang tungkol sa sitwasyon sa Republika ng Pilipinas. Batay sa mga independyente at makatarungang imbestigasyon, inaakusahan ng tanggapan ng tagapagsanggalang si Duterte, bilang tagapagtatag at pinuno ng Davao Death Squad, na dating alkalde ng Davao City, at kalaunan bilang Pangulo ng Pilipinas, ng pagiging kriminal na responsable sa krimen laban sa sangkatauhan ng pagpatay, Artikulo 7(1)(a) ng Rome Statute na naganap sa Pilipinas mula ika-1 ng Nobyembre taong 2011 hanggang ika-16 ng Marso taong 2019. Inaakusahan si Duterte na ginawa ang mga krimeng ito bilang bahagi ng malawak at sistematikong pag-atake laban sa populasyong sibilyan. Sa mandamiento ng pag-aresto na inilabas noong ika-7 ng Marso taong 2025, itinakda ng Pretrial Chamber I na may mga makatwirang dahilan upang maniwala na si Duterte ay may pananagutan sa krimen laban sa sangkatauhan ng pagpatay. Binanggit din ng Chamber na ang kaso laban kay Duterte ay saklaw ng jurisdiksyon ng hukuman dahil ang mga hinihinalang krimen ay nangyari noong panahon na ang Pilipinas ay isang state party sa Rome Statute, ang kasunduan sa pag-itatag ng ICC. Ang pag-aresto kay Duterte ay isang mahalagang kaganapan sa pagsusumikap ng tanggapan para sa pananagutan sa sitwasyon sa Republika ng Pilipinas para sa mga hinihinalang krimen na naganap sa konteksto ng tinatawag na War on Drugs na kampanya. Nagawa ng tanggapan na isagawa ang mga gawaing ito sa pamamagitan ng magkakaisang pagsusumikap ng Philippines Unified Team, sa ilalim ng pamumuno at gabay ni Deputy Prosecutor Mami Mandy Niyang, pati na rin ang bagong tatag na Tracking and Information Fusion Section at iba pang mga kaugnay na sangay ng tanggapan. Ang tanggapan ay nagpapasalamat din sa gawain ng registry at sa epektibong koordinasyon ng mga pagsisikap upang matiyak ang pag-aresto sa sospek. Ito ay isang mahalagang hakbang sa patuloy na gawain ng tanggapan upang matiyak ang pananagutan para sa mga biktima ng pinakamabigat na krimen na saklaw ng jurisdiksyon ng ICC. Nagsisimula na ngayon ang tanggapan ng paghahanda para sa unang pagdinig at mga susunod na mga hakbang ng hudikatura sa harap ng hukuman. Nais ng tanggapan na magpasalamat sa lahat ng mga biktima, nakaligtas, saksi, at mga aktivista mula sa Pilipinas na nagpatuloy na makipagtulungan sa imbestigasyon ng tanggapan. Ang kanilang lakas, tapang, at pagtitiyaga ang nagbigay daan sa mga makabuluhang kaganapang ito. Ang mga nagnanais na magpatuloy sa pakikipagtulungan o may kaugnay na impormasyon ay hinihikayat na gawin ito sa pamamagitan ng Witness Appeal Portal ng tanggapan. Patuloy ang imbestigasyon ng tanggapan sa sitwasyon sa Republika ng Pilipinas. Sa paghahangad ng karagdagang pananagutan sa sitwasyong ito, umaasa ang tanggapan na makipag-ugnayan sa mga awtoridad ng Pilipinas ukol sa mga posibleng paraan ng kooperasyon, at patuloy na umaasa sa pakikipagtulungan ng mga pambansang awtoridad, mga regional at internasyonal na organisasyon, lipunang sibil, at mga komunidad na apektado ng mga krimen sa ilalim ng Rome Statute.